laging tumatakbo. Alam niyo pa ang buhay niya? Sige, kwento tayo ng konti. Hindi niyo pala kilala eh. Mahaba kasi itong chapter na to, magmula chapter 25 hanggang chapter 35 ng Genesis. Yun po ang kasaysayan ng buhay niya kung paano siya tumakbo, kung paano siya tumakas sa mga responsibilidad, kung paano siya nag-pray, kung paano siya iningatan ng Diyos, at kung paano siya pinabalik ng Diyos sa lugar na ipinangako sa kanya, at kung paano nabago si Jacob. Kilala niyo po si Jacob? Hindi pa rin. Ang Jacob po, Genesis 25. Ang ibig pong sabihin ng Jacob ay, sabi dun sa Bible, nang lumabas ang pangalawa, nakahawak ito sa sakong ng kanyang kakambal, kaya Jacob ang itinawag sa kanya. Ano po ang ibig sabihin na Jacob? May ibang version dyan na may nakalagay na cross and parenthesis na kanina. Hill catcher o yung gusto niya sa kanya lahat. Sabi nila, sino mga Ilocano dito? Sabi nila sa Ilocano, agum. Pagkaratok din po yung agum, di ba? Pagkaratok ba yun? Gana ko yan. Agum? Hindi. Ilocano kasi yung agum eh. Yung gusto niya sa kanya lahat. Kaya tinawag sa kanya, Jacob. Nakahawak kasi siya dun sa tuhod ng kanyang kuya. Ng kanyang kuya sa yan. Inaiinay. Yan po si Jacob. Ang kwento po niyan, kwento ko na lang kasi mahaba yun eh. Si Jacob po, sabi nga sa Bible, siya ay hill catcher o mapanglamang. Yan ang isa sa mga sa kanya, mapanglamang. Gusto niya sa kanya mapunta lahat. Dalawa po silang magkapatid. Twins. Dalawa silang twins. Nauna yung isa, si Esau. Nang lumabas na yung isa, inawakan niya yung hill ng kanyang kuya, kaya tawag sa kanya Jacob. Si Esau naman, ang tawag sa kanya ay Esau kasi mabalahibo. At siya po gusto niya mapunta sa kanya lahat. Isa siyang, anong kanyang ugali? Isa siyang mapanglamang, mapanlinlang, mapagsamantala. Parang isa lang yun, mapagsamantala. Kasi gusto niya mapunta sa kanya lahat. Nung lumaki na po sila, ano bang ibang ugali niya ako? May magandang ugali din pala siya ako. Magaling magluto. At, ano yun? Tahimik. Nakalagay sa akin. Titignan natin yan. Magaling siya magluto, tahimik at palaging nasa bahay. Mabait naman pala siya eh. Good boy eh. Kaya, yung nanay niya, si Rebecca, mas mahal niya si Jacob. Yung tatay naman, mas mahal niya si Esau kasi yan o, tahimik at lagi sa bahay. Si Isaac naman, mahal niya si Esau kasi gustong-gusto niya niluluto ni Esau na niluluto niya na usa. Siguro kung ano man yung napangasuhan niya, niluluto niya, ginagawa sa binibigyan niya sa tatay niya. Kaya yung isa, yung panganay gusto ng tatay, yung pangalawa gusto ng nanay. Pero siya kung ugali niya kasi mapagsamantala. Magaling siya magluto kasi anong unang ginawa niya ng pagsasamantala sa kapatid niya? Si Jacob ang panganay, ay si Esau ang panganay, pero si Jacob, kinuha ni Jacob yung pagkapanganay ni Esau sa pamamagitan ng red beans. Pinakain niya ng red beans ang kanyang kuya. Dahil gutom na gutom ang kanyang kuya sa paggaling pangangaso, pinakain niya ito ng pulang patani. Patani ba talaga yun? Okay, sinabawang pulang patani. Red beans. At bago niya pinakain, bago kita kainin, sabi niya, ibigay mo na muna sa akin yung pagkapanganay, sabi niya. Sabi naman niya ako,
Yan, ibigay mo muna sa akin na yung karapatan bilang panganay. Kaya yun, binigay ni Esau. Yan ang sabi ni Esau, anin ko ba ang pagiging panganay kung mamamatay naman ako sa bukod? Sinamantala ni Jacob yung hinaan ni Esau para makuha niya yung pagkapanganay. Doon po sa lugar sa panahon na yun kasi, ang tinatawag nilang pagkapanganay ay may advantages po yan. Unang-una, ang magiging parte mo sa bawat bagay ay dalawa. Yun po ang nakaugalihan mo unang pagpanganay ka. Kaya nakakataas ka. Tapos, yung doon sa isa pala. Doon, yung birthright, tsaka yung kung ano yung kinagisnan na kaugalihan o na pananampalataya ng inyong mga ninuno ay sa'yo, ikaw ang magtutuloy, ganon. Sa'yo nakasalalay yun. Yun. Kaya, kay isa, baliwala yun. Pero kay Jacob, gusto niya mapunta sa kanya. Tapos, ano bang ginawa ni Jacob, kinuha niya yung niya? Nakuha na niya yung karapatan ng bilang panganay. Tapos ano pa kinuha niya? Yung basbas ng pagkapanganay. Doon po, yung basbas po kasi na yon na manggagaling sa inyong pinaka-ninuno o kaya sa kanilang tatay, yun po ay basbas na nauukol lamang talaga sa panganay. Yun ay basbas na nanggagaling sa Diyos. At yun ay basbas na matutupad. Yun po. Kaya makikita natin dyan sa sumunod na verses, verse 26 yata yun, na inagaw niya yun. Hindi. Ibang klase yung pag-agaw niya, nilin lang niya. Yung tatay niya, si tatay nila, si Isaac, tinawag niya si Esau na magluto ng paborito niyang pagkain, ng paborito niyang karne, para ibigay sa kanya yung basbas na yon. Tapos, ang ginawa naman ni Jacob, kasi mahal siya ng kanyang nanay, siguro nakikinig yung kanyang nanay, sabi niya, ang ginawa ng nanay, nagluto ng kambing, tapos niloto sa putahing gustong-gusto ni Isaac, tapos siya nang ibinigay kay Jacob. Kaya ibig sabihin, niloko niya ang kanilang tatay, niloko rin niya ang kanyang kuya, para makuha niya yung, kumuha ng dalawang kambing, para makuha niya yung basbas. Ano ba yung basbas na yun? Tingnan natin, tuloy-tuloy mo na. Kaya, anong sabi ko kanina, i-compare natin yung buhay natin sa buhay ni Jacob, Tayo kung minsan, gusto natin sa atin na pupunta lahat. Tayo kung minsan, gumagawa tayo ng pagsisinungaling para makuha lamang yung gusto natin. Tayo kung minsan, nanloloko tayo ng tao para makuha lamang yung gusto natin. Ganyan po ang ugali ni Jacob, o ganyan po si Jacob. Tayo rin bilang tao ay ganyan din tayo. Ewan ko lang kung may iba sa inyo, hindi ba tayo may good boy, may good girl, good boy ba dito? Kasi kadalasan yan, pag nasa ugali kasi ng tao wala ka sa Panginoon, gusto mo yung mapupunta sa iyo yung bagay na gusto mo ay kahit na anong paraan ay gagawin mo para mapunta sa iyo. Yan po. Sige, ito ikuan lang natin yan. Anong ginawa ni Jacob? Diniloko niya. Tapos nung nakita malaman ni Esau yon, sumumpa si Esau na papatayin niya si Jacob. Kasi ang tagpo natin dito yung tumatakbo si Jacob kasi tumatakbo. Tuloy mo na yan. Anong ginawa ni Jacob? Tumakbo. Kaya tayo po kumisan lagi tayong tumatakbo. Lagi tayong tumatakbo sa responsibilidad. Lagi tayong tumatakbo kasi may ginawa tayong hindi maganda. Number 1, Jacob ran away. He's always running away. Nakalagay pa sa Genesis
Genesis number 28. Tumakbo po siya. Kaya si Jacob, iniwan niya yung kanyang bayan, iniwan niya yung lugar na kinaroroonan ng presensya ng Diyos. Tumakbo siya sa isang lugar na malayo. Sa isang lugar na yan, huwag kang mag-aasawa ng Kananina. Ito ay dinahilan lang po nila ito para makalis siya po. Sinabi ng nanay niya, si Rebecca, kay Isaac na ayaw ko matulad si Jacob doon sa kapatid niyang si Esau na nag-asawa ng Kananea. Ngayon, doon sa lugar nila. Kasi pinagbabawal po ng Diyos doon sa kanila ng Diyos sa lahi ni Isaac na huwag mag-asawa ng hindi nila kalahi. Kaya, anong sabi ni Esau? Pumunta ka doon. Ay, anong sabi ni Isaac? Pumunta ka doon sa lulo mong si Laban at doon ka kumuha ng mapapangasawa. Sabi niya. Yun. Alam niyo bang nangyari? Unang-una, no? Pag ang isang tao o ang isang tatay, inutusan niya yung kanyang anak na kumuha ng mapapangasawa sa ibang lugar, ibig sabihin, kompleto yun, maraming dala yun. Wala po sa Bible, yung sa aking haka-haka lang yan. Ano? Pero kung titignan natin yung buhay ni Isaac, sa Genesis 24 yata yun, titignan natin yung buhay ni Isaac, nung kumuha siya ng mapapangasawa, 10 kamelyo ang dala-dala ng kanilang katulong na panregalo doon sa babae. 10 kamelyo punong-puno. Yun ang pinadala ni Abraham doon sa tauhan niya para makakuha ng mapapangasawa si Isaac. Ngayon, sa aking palagay po yan, nung sinabi ni Isaac kay Jacob yun, imposibleng hindi niya binigyan si Isaac imposibleng hindi niya binigyan si Jacob ng kahit na anong tawag nito yun? Dote o ganon. Ang talaga sa Genesis 24 yata yun. Ano ba? Yung kung 10 kamilyo ang dala niya. Pero mahaba na kasi kaya shortcut ko lang. Ano ibig kong ipunto rito, ano? Bakit nung nakarating si Jacob doon sa lupain ni Laban, doon sa kanyang tiyuhin, bakit wala siyang dala? Yan, no? Sige, tuloy na natin yan. Bakit wala siyang dala? Sa aking palagay, dahil sa mga ginawa niyang kalukuhan, malamang tinampangan siya. Kasi nung panahon na yun, sa mga disyerto, pag nag-iisa ka lang na naglalakad, siguradong maraming mga pirata doon, tinawag pirata sa disyerto. Kaya sa akin, hindi po nakalagay sa Bible yan. Ang nakalagay po kasi sa Bible, nung dumating siya sa kilalaban, wala siyang kadala-dala. Kaya anong ginawa ni Jacob? Sabi niya, gusto niya maging asawa yung anak ni Laban, si Raquel. Si Raquel ba yun? Oo, si Raquel. Sabi niya, pagtratrabawan mo ng 7 taon, ibig sabihin wala siyang dalang pera. Yun ang isa sa mga ginuman ko eh. Pinapunta siya para mag-asawa, pero bakit wala siyang dala? Ibig sabihin, baka nakuha siya na ano ba yung mga pirates? Na? Na-hold up? Hindi na-hold up ang tawag dun eh. Bagay ba, yung caravan kaya sa desert tapos may anong tawag dun sa mga... Katambangan. Hindi, may tawag dun sa mga western movies eh. Kinuha lahat yung kanyang mga kwad. Kaya, alam nyo kasi pag gumagawa ka ng hindi maganda, isa po yun eh, consequences yun eh. Hindi maganda yung ginawa niya kasi, kaya nagkaroon ng consequences. Sa akin lang po yan, wala po sa Bible yan. Pero
kung iisipin natin, ganun yun eh. Pag pinupunta ka ng tatay mo sa isang lugar na kukuha ng mapapangasawa, siguradong may dala kang kwan. Kaya bakit wala siyang dala? Kasi Pinabangan. maraming ganun, kinuha. Dahil sa kanya, kalokohan. Alam niyo po kasi pag gumagawa tayo ng kalokohan, may consequences talaga yan. Ito lang, maabang ka sa interpretation na to. Kaya, sabi niya, pakakasalan ko si Rebecca ba yun? Okay. Si Raquel ng pagtatrabahoan ko ng, sabi ni Laban pala, yung kanyang tiyuhin, na sige, magtrabaho ka ng 7 taon para kay Raquel, sabi niya. At, yun nga, nakalagay po sa Bible, yung 7 taon na yun ay parang 7 araw lang yata. Iba talaga ang nagagawa ng pagmamahal, no? 7 taon lang, pero nakalagay sa Bible, ay parang naging, ano bang nakalagay doon? Parang naging 7 araw lang. Pero, ninilang siya ng kanyang tiyuhin. Sila ko, manluloko. Pero ang napunta niya, mas manluloko pala. Anong sabi niya? Nung pinakasal na sila, after ng isang gabi, after ng gabi ng wedding night, nakita niya na hindi pala si Raquel yung kanya, ang ipinakasal sa kanya, kundi si ulit niya? Si Leah. Yun. Kaya, ganun po, pag manluloko po tayo, makakatagpo tayo ng manluloko rin. Kaya, ito po, parang inihamin ko yung buhay natin kasi kay Jacob eh. Tapos sabi ni Laban, sige magtrabaho ka uli ng 7 taon at ibibigay ko na sa iyo si Leah. Si Raquel, sabi niya. Kaya ibig sabihin, naloko siya. Hindi lang yun, ano? Para magkaroon siya ng mga kayamanan o ng ari-arian doon, nagtrabaho pa rin siya uli ng 7 taon para magkaroon siya ng mga ari-arian doon sa lugar na yun, sa lugar na kinalaban sa kanyang tiyuhin. Para magkaroon siya ng mga ari-arian, ibig sabihin yung mga tupa, mga baka, kambing, yon. Kaya, after na nangyari na yon, kinausap ngayon ng Diyos si Jacob, sabi niya, umuwi ka na. Umuwi ka na sa lugar na yun, na iyong pinanggalingan. Ibig sabihin, parang tayo rin yan eh. Kung minsan tinatawag na tayo ng Diyos na bumalik ka na sa akin, sabi ng Diyos. Pero, tumalima naman si Jacob eh. After more than 20 years, 7 taon kay Raquel, 7 taon kay Leah, at 7 taon sa mga kanyang ari-arian. After 20 years, ang ginawa naman ni Jacob ngayon, tumakas uli, hindi nagpaalam. Kaya mahilig talagang tumakas eh. Tumakbo uli, hindi nagpaalam. At ngayon, gusto siyang paglabanan ni Juan, gusto siyang tugisin ng kanyang tiyuhin. Tumakas uli siya. Tingnan natin sa Genesis chapter 31, verse 30 to 31. Kaya siya mahilig tumakbo. Kaya, katulad din natin yan, mahilig tumakbo, 30 to 31. Sabi doon, bakit? Alam kong ginawa mo ito dahil nasabi ka na umuwi sa inyo. Subalit, bakit mo naman ninakaw ang aking mga Diyos? Dahilan lang nilaban yan eh, para may masabi siya eh. Pero talagang gusto niyang tugisin si Jacob. Ano sabi niya? Bakit mo ginawa? Yun. Sabi niya, bakit ka tumakbo sa ibang version niyan? Bakit ka tumakas? Sabi doon, sa ibang version. So, sa 31, makikita natin, tumakbo ako kasi, ano sila Miss 31? Natakot ako. Kaya ano yung ginawa niya? Tumakbo siya. Bakit siya tumakbo? Kasi natakot siya. Yan. Kung ikukuha natin yan doon sa verse natin nung nakarang linggo, bakit tumakbo sila? Bakit natakot sila? Sila Adan tsaka si Eva, kasi may ginagawa silang kasalanan. Kaya yun, ganun din. Kaya bakit sila tumakbo? Ito, natatakot din siya. Kaya, ano sabi ng Diyos kay Esau? Bumalik ka na, sabi niya.
Kaya, yung lugar na po na yan, nasa boundary na po siya. Si Jacob. Kasi hinabo na siya eh. Nasa boundary na siya. Ito yung lugar ng kanyang mga magulang o lugar na the place where the God presence was this is the place where the God's presence. Dito sa kabila, the place where no God's presence. Sa kabila, lugar ng magkaaway. Dito sa kabila, lugar ng Diyos. Nasa pagitna na siya. Kaya lang, ang problema kasi, pag tatawid siya dun sa kabila, papatayin naman siya ng kanyang kapatid. Alam niyo ba yun? Nasa pagitan siya ng, parang nasa pagitan siya na nag-uumpugang bato. Tayo kung minsan makuha natin sa buhay natin yan, parang nasa pagitan tayo ng nag-uumpugang bato. Hindi natin alam kung saan tayo pupunta. Kasi kung tutuloy siya umuwi, alam niya, napapatayin siya ng kanyang kapatid na si Esau. Kasi nangako yung kapatid niya si Esau na papatayin kita pag namatay na tatay natin, sabi niya. Kaya siya pinalis nga. Kasi niloko nga siya. Dito naman sa lugar na pinanggalingan niya ngayon, papatayin siya ng kanyang tiyuhin. Kasi ninakaw niya. Ang sabi ni Laban dyan, kaya kung ang lahat ng dala mo ay sa akin, sabi niya. Yun bakit mo naman ninakaw ang aking Diyos? Pero hindi pa yan, tuloy natin yan. Ang lahat ng dala mo ay sa akin, sabi niya. Aking anak, sabi niya dyan, ang aking anak, ang aking mga tupa, ang aking mga atwan, lahat sa akin yan, sabi niya. Kaya gustong patayin ni Laban si Jacob. Pero, pinigilan siya ng Diyos. Anong sabi ng Diyos sa kanya? Huwag mong pagbubuhatan, sabi niya. Yan, pagbuhat mo. Ito, kinuusap siya ng Diyos. Si Laban, kinuusap ng Diyos. Kung sa bagay, kaya kitang saktan, sabi ni Laban kay Jacob. Ngunit, hindi ko yun gagawin sapagkat kagabi sinabi sa akin ng Diyos ng iyong ama na huwag kitang pagbantaan ng anumang paraan. Sige, tuloy natin. Alam kong ginawa mo ito dahil sabik ka na umuwi sa inyo. Subalit, bakit mo naman ninakaw ang aking mga Diyos? Yun po. Sa buhay po natin, kung nasa lugar po tayo na sinasabi nila parang tayo lugar na nag-uupugang bato, huwag po kayong mag-alala dahil ang Diyos po ay gumagawa po ng paraan yan. Tulad ng ginawa ng Diyos kay Laban, kay Jacob, pinagsabihan niya yung kalaban ni Jacob, si Laban. Sabi niya, huwag mong pagbabantaan, maski ano. Sabi niya kay Laban. Ibig sabihin, pinoprotektahan pa rin tayo ng Diyos kung nasa gitna man tayo na nag-uupugang bato na sinasabi. Amen ba? Isasamaris ko lang yung kwento ko, Si Jacob tumakbo sa lugar ng kanyang mga magulang. Nandun po ang presensya ng Diyos. Umalis siya. Nung makarating po siya sa boundary, nakalimutan ko sabihin ito, nung nakalimutan siya sa boundary, nanalangin siya doon kasi nakita niya yung mga anghel na nag-aakyat panaog. Nanalangin siya doon. At yung inunanan niya na bato, pinres niya, nilagyan niya ng langis. At doon siya nanalangin, tinawag niya yung Bethel. O ang ibig sabihin ng Bethel ay tahanan ng Diyos. Yun po ang boundary. Nandun po siya. Pumunta siya kay Laban. Yun po yung tinatawag na ang boundary po, nandun siya sa kamay ng Diyos, sa kaliwa. Nasa boundary siya, tapos pumunta siya sa kamay ng kaaway. Yun po ang ibig sabihin. Pag tumatakbo tayo sa Diyos, napupunta po tayo sa kamay ng kaaway. Ngayon, bumalik na uli siya. Sa kamay ng kaaway, bumalik na siya, nandun na uli sa boundary. Yun po boundary na yun. Ngayon naman, takot siya dahil kapatayin siya ng kanyang kuya. Okay na, solve na yung kanyang
solve na yung kanyang problema kay Laban kasi kinausap na siya ng Diyos. Ngayon, ang problema niya ngayon, papatayin siya ng kuya, ng kanyang kuya. Pero, dahil sa pagsunod niya sa Diyos, sumunod si Jacob. Kahit takot siya sa kanyang kuya, sumunod si Jacob. Ito po yung tinatawag natin naman eh. Pag tinawag po tayo ng Diyos, sumunod lang po tayo. Kasi kung minsan, pag tinatawag tayo ng Diyos, pag lumalayo na tayo sa Kanya at tinatawag tayo ng Diyos na bumalik sa Kanya, ini-ignore pa rin natin yung Diyos. Hindi tayo sumusunod. Ikinakatwiran natin, pag bumalik kasi ako dyan, may mga kaaway ako dyan. Pag bumalik ako dyan, may masasagasaan ako dyan. Ganun po ang ikinakatwiran natin sa Diyos. Pero si Jacob po, tumuloy-tuloy lang po siya. Ito pang napakagandang kwan po dyan eh. Nung tumuloy-tuloy siya, nung nakarating siya dun sa gitna ng boundary na yon, nanalangin uli si Jacob. Ano ang kanyang panalangin? Sa Genesis chapter 22 verse 9. Genesis chapter 22 verse 9. Pinapabalik siya ng Diyos pero nanalangin muna siya. Anong sabi niya nung naramdaman niya na sa pagitan siya ng dalawang nagumpugang bato? Ay nanalangin siya at sinabi niya sa Diyos yung mga pangako ng Diyos sa kanya. Yon. At nanalangin siya ako, Diyos ni Abraham at Isaac, tulungan po ninyo ako. Yun o. May mga pangako po ang Diyos sa atin. Pag nananalangin po tayo, dapat yun ang sinasabi natin sa ating Panginoon Diyos. Sabi niya, sinabi po ninyo, ako'y pumalik sa aming lupain at mga kamag-anak at hindi ninyo ako papabayaan. Kung nagkasala po tayo sa Diyos at pinapabalik po tayo sa Diyos, ng Diyos sa kanyang presensya o sa kanyang piling, pero may mga hadlang, manalangin lang po tayo. Sabihin po natin, i-declare natin sa Diyos yung kanyang mga pangako kung bakit niya tayo tinatawag pabalik sa Kanya. Ito po, ang panalangin niya ako, nanalangin siya at sinabi niya sa Diyos yung mga pangako niya na hindi pababayaan. Kaya, nagkaroon po ng idea si Jacob. Alam niyo po, ano yung idea niya? Binigyan niya ng regalo si kanyang kapatid. Mayaman na si Jacob eh. Binigyan niya ng regalo. Ano yung mga binigyan niya ng regalo? Sa Genesis 32 verse 14. 20 kambing. Genesis chapter 32 verse 14. 20 kambing, bali 220 na kambing pala. 20 barako at 200 inahing kambing. Magkano isang kambing ngayon? May 10,000, di ba? May 5,000. Ha? 60,000. Ha? 60,000? Oo nga, kay Jim, may nakita ako sa Facebook. Ito, bali, ang regalo niya, 220 kambing. Sa 10,000 na lang, magkano yan? Malaki. Hindi lang yan, ang regalo niya. 30 camel. May 30 camel. Yan, yan. 30 gatasang kamilyo. Alam niyo po yung kamilyo, ang mahal po niyan sa Middle East. Siguro, kung ang presyo ng baka ay mga 3 times po ang presyo niyan sa baka. Kaya kung ang presyo ng baka ngayon ay 100,000, siguro yung 300,000. 30 ang binigay niya. Na may kasamang anak. Bakit gatas ang sinasabi doon, gatas ang kamelyo? Napaka-fun po yung gatas ng kamelyo doon sa disyerto. Pero ngayon, scientifically, ayaw na nilang galawin ng tao yung kamelyo kasi nandyan po yung matindi po ang sakit na nakukuha dyan.
Opo, yung mga race nila sa ibang bansa na yung race nila na may sakay na katao na kamilyo, may nagpapalig sa atin sila eh. Bawal na pong sumakay ang tao doon sa paligsahan ng mga kamilyo. Robot na lang yung pinapasakay nila. Totoo po yan. Papangkitin ko lang po ito ha. Kasi yung mga Muslim po, yung mga Muslim po, sabi nila bawal ang baboy. Pero gusto nila ang kamilyo. Sabi nila utos ni Moses, utos ng Diyos kay Moses na pagbawal ang baboy. Pero kung papasahin niyo po yung utos na yon, unang-una po ipinagbawal ang kamilyo. Panghuli po yung baboy. Kaya sa atin lang po yun. Na yung sinasabi nilang bawal ang baboy dahil maraming sakit na nakuha doon. Wala pong, scientifically, wala pong napatunayan na gano'n. Pero itong kamelyo na kinakain nila, sabi nila, hindi bawal. Gusto nga nila, mahal sa kanila yan. Yung kamelyo na yan. Scientifically, maski basahin po ninyo sa journal ng pan ngayon, na matagal na yan, na bawal po yun. Ay, hindi bawal, pero maraming sakit na nakukuha doon. Kaya ipinagbabawal na ng World Health Organization niya. Pagbawal ng... Walang po yan. Trivia lang. Ano bang binigay niya? 4 na pong inayang baka. Alam niya naman ang baka. Kaya ang laki na po ng kayamanan ni... Ang anong gusto kong ipunto dito, no? Nung nanalangin si Jacob sa Diyos, napapatayin siya ng kanyang kuya, nagkaroon siya ng wisdom na regaluhan yung kanyang kuya ng ito, napakalaki yung regalo niya. Kung tingnan natin sa panahon ngayon, milyon-milyon yan. Ang wisdom po binibigay sa atin ng Diyos. Anong nangyari? Anong sabi ng Juan? Dahil anong sabi niya doon? Nung titignan natin yan? Kasi baka mapaglubag ng mga ito ang kalooban ng aking kuya. So yun na yata pagkasabi niya. Kaya yun po, pag nag-pray-pray po tayo sa Diyos, binibigyan po tayo ng wisdom ng ating Panginoon. Kung ano ang gagawin natin. Kung ano ang tamang dapat gawin pala. Sige, magkikita natin yan eh, para mapaglubag yung kanya. Tapos kung titignan natin sa Genesis chapter 34, pagkatapos ng nangyari yon, nagbago na si Jacob. Naging mabuting tao na siya. Hindi na siya mapagsamantala, hindi na siya mapaglamang, hindi na siya tulad ng dati. Kundi naging isa siyang taong mahinahon. Anong nangyari? Bakit siya nagbago, Ito po sa buhay ni Jacob, hindi po lumalagpas na may kwento sa mga kongregasyon na ganito kung paano nagbago ang buhay ni Jacob kung hindi nila sasabihin yung nakipagpuno siya sa Diyos. Kaya ito po yung pinaka matinding nangyari para magbago ang buhay ni Jacob. Yung po nakipagpuno siya sa Diyos. Genesis chapter 32 verse 28. Genesis chapter 32 verse 28. Yan, 32 verse 27. Siya po, nasa lugar siya nasa gitna, sabi ko, di ba? Okay na, nasolve na yung problema niya sa kanyang tiyo. Dinayagan na siya. Pero sa kanyang kuya, gusto pa lang niya masolve. Nagbigay siya ng mga regalo. Ito ang matindi ngayon. Nag-iisa siya, nang nanalangin siya, nag-iisa. Biglang may nakita siyang tao. May nakita siya, sa unang verse diyan. Nakipagpuno siya doon. Naiwang mag-isa siya po doon, nakipagpuno sa kanya. Hindi pala siya nakipagpuno nakipagpuno siya yung nakipagpuno sa kanya ang isang lalaki hanggang sa magpupukang liwayway.
na maramdaman ng lalaki na hindi niya madadaig si Jacob, hinampas niya ito sa balakang at ang buto nito ay nalinsan. Sabi ng lalaki, bitiwan mo na ako at magbubukang liwayway na. Hindi kita bibitiwan hanggat hindi mo ako binabasbasan. Wika ni Jacob. Sige, ito na lang. Tinanong ng lalaki kung sino siya at sinabi niya, siya ay si Jacob. Okay? Sinabi sa kanya ng lalaki, mula ngayon Israel nang itatawag sa iyo at hindi na Jacob, sapagkat ay pagpuno ka sa Diyos at sa mga tao at ikaw ay nagtagumpay. Ito po gusto ko lang ipunto kasi ito, no? Sinabi doon, yung mga, kung babasahin po natin yan, ang sinasabi lang nila, nakipagpuno sa Diyos. Hindi po. Nakipagpuno rin siya sa tao. Anong significant nito sa ating buhay, ano, bilang Kristiyano? Tayo pag umalis, pag umihiwalay po tayo sa Diyos at nakipaglaban tayo sa sabihin na natin kasamaan, tulad ng nangyari kay Jacob, ginagabayan pa rin tayo ng Diyos. Pero kung tinawag na tayo ng Diyos na bumalik, ito yung matindi yung pagbalik. Kasi alam niyo po, napakahirap po para sa isang humiwalay sa Diyos. Napakahirap po yung pagbalik. Alam niyo ba yun? Hindi po, parang hindi na, para makikita natin kung may mga makilala tayong mga Kristiyano na dating umalis, bakit napakahirap sa kanila ang bumalik? Kayong alam ko na naranasan naman nila ang pagiging buhay Kristiyano, pero bakit napakahirap sa kanilang bumalik? Kasi ayaw nilang makipagbuno. Ayaw nilang makipagbuno. Gusto nila umaayon lang sila doon sa kagustuhan ng kanilang laman. Ang ibig sabihin po kasi ng nakipagbuno ka sa Diyos ay yung talagang pilitin mo na mapunta ka sa Kanya. Kung titignan natin yung kwento na yan, anong sabi ng lalaki? Bitawan mo na ako. Ibig sabihin, nagpapaubaya lang yung lalaki. Yung si Jacob ang nakikipagbuno lang talaga. Kaya, anong ibig sabihin dito? Dapat pilitin po natin na makipagbuno. Pilitin po natin na yakapin yung Diyos kung gusto natin bumalik talaga sa Kanya. Kung yung kwento, titignan natin. Sabi ng lalaki, bitawan mo na ako. Ibig sabihin, ayaw talagang bumitaw ni Jacob. Yun po, dapat ang maging ugali natin. Huwag nating bitawan ang pananalig natin sa Diyos. Huwag nating bitawan. Bakit? Ano sabi ni Jacob? Bago kita bitawan, i-bless mo muna ako. Yun. Hindi kita bibitawan hanggang di mo ako pinapaspasan. Alam niyo po, pag hindi po natin binibitawan yung ating pananalig sa Diyos, bibigay po ng Diyos yung paspas sa atin. At makikita natin yung kanyang pagpapala sa atin. Amen ba? Makikita po natin yan doon sa sumunod na verse, sa sumunod na chapter, sa chapter 35, makikita natin doon, God bless Jacob. Kaya pagkatapos ng mga bagay na yan, ang Diyos binless niya si Jacob. Makikita natin yan na ang paglaban natin, kasi yung iba sinasabi nila dito na ang paglaban o ang pagkikipagpuno sa Diyos ay yung gawin mo yung kanyang against. Yung iba kasi ang sinasabi nila, pag nakipagpuno ka sa Diyos, gawin mo yung against sa Diyos. Okay, gawin mo yung ayaw ng Diyos. Ganon sinasabi nilang pakikipagpuno. Hindi. Ang sinasabi dito, inaakap. Maski halos lahat ng version na tinignan ko dyan, ang sinasabi doon, he wrestled God. Hindi yung nilabanan niya. He wrestled lang. Talagang hinawakan niya. Yun po ang nakalagay doon. Kaya, ang Diyos, kayang-kaya naman niya si Jacob eh. Pero, anong sabi doon? Nang alam niya hindi magtatagumpay, nung alam niya siguro ng Diyos na hindi bibitaw si Jacob, na hindi magtatagumpay, kasi kung iniisip natin na lalabanan ng Diyos si Jacob, kasi sinabi doon na nang mapansin niya na hindi siya magtatagumpay, ay doon sa ibang version kasi kinon niya lang yung hips, parang kinon lang analis siya.
Yun ang iniisip kasi natin na hindi nagtatagumpay ang Diyos sa atin. Yun ang yung sa mga ibang sinasabi nila, pag nilabanan mo siya, ang Diyos pag sinabi kasi nilabanan ay gagawin mo yung ayaw niya, di ba? Hindi po ganoon dapat. Kasi ang nakalagay dito, reason, hinawakan o niyakap ni Jacob ang Diyos at ayaw niya itong bumitaw. Ayaw itong makakulagpos. Pinapabayaan na nga siya ng Diyos kasi pero yun dapat ang maging attitude natin. Hawakan natin, huwag tayong bumitaw. Kaya napakaganda po, huwag po tayong bibitaw. Amen? Amen. Amen. At sa ganoon, huwag tayong bibitaw hanggat hindi tayo binabasbasan ng Diyos. Amen ba? Kaya pag tinawag po tayo ng Diyos at kung na pinababalik tayo, bumalik lang po tayo. At labanan po natin. Let us wrestle with God. Yan. Marami na tayo. Ano si Jacob? Magmula sa manlilid lang, magmula sa mapansamantala. Ngayon, isa siya, nung pagkataas niyang nangyari to, isa na siyang taong reasonable, isang taong honest, at isang taong matyaga. Bakit ko nasabi ito, na nabago siya ng Diyos sa lugar na yon, na sa pangyayaring yon. Kung titignan natin yung sumunod na verse dyan, sumunod na chapter dyan, yung sa Genesis chapter 35, sa lugar po na yon, nakitira sila sa isang lugar. Sa Genesis chapter 35 yan, nakitira sila sa isang lugar doon na ngayon, doon sa lugar na yon, ni-rape nila yung anak ni Jacob na babae. 13 pong anak ni Jacob, hindi 12. May anak siyang babae. Pero anong disposition ni Jacob? Naging malumanay siya, naging mapayapa. Hindi siya tulad ng dati na naging agresibo. Hindi siya tulad ng dati gusto niya mapanlamang lagi. Kaya doon sa lugar, nung nakipagpunan siya sa Diyos, binago siya ng Diyos. Kaya ito po ang magpapatunay na pag nakipagpuno tayo, pag hindi natin binitawan ang Diyos sa ating buhay, ang ating pananampalataya, binabago po tayo ng Diyos. Tuloy-tuloy natin yan. Bakit ko nasabi yun, Kasi nung inaasa yung kanyang anak, parang, dapat ang gagawin niya, lulusubin na niya Pero hindi, naging malumanay siya, inintay niya yung kanyang mga anak. Tapos, yung mga anak na nagdesisyon, parang nawala na yung kanyang pagiging siga, pagiging matapang, mapanlamang, samantala, nawala sa kanya yun Ito, nakitira sila sa Shechem, pag nilapas tama, ito yung kwento na yan, nilapas tama na nila yung kanya ko, pero si Jacob hindi na gaano nagre-react. Kaya, diyan ko nasabi na nagbago siya, binago siya ng Diyos sa kanyang ugali. Kaya, napakaganda po yung makipag-wrestle tayo sa Diyos. Huwag natin binawan ng ating pananampalataya at babaguhin po tayo ng Diyos. Kaya makikita natin yan. Ang kwento po niyan, yung mga anak na lang niya, yung mga anak po niya ang nagiganti. Ngayon, takot na takot si Jacob. Bakit ninyo ginawa yan? Sabi niya, siguradong lilipunin tayo ng ating mga karating bayan, sabi niya. Kaya itong sinabi ni Jacob yun, na kung sa isip ko na, siguro binago siya ng Diyos. Kaya nabanggit ko dito na, pag nakipag-wrestle tayo kay God, babaguhin po tayo ng Diyos. Maganda po itong kwento na to para sa ating buhay. Basahin po natin. Pag mula sa Genesis 25 hanggang Genesis 35, yan po ang buhay na sinasabi ko ngayon, ang buhay na Jacob na pwede natin ihalin tulad sa buhay natin na lagi tayong tumatakbo sa Diyos, lagi tayong pumupunta sa kaaway. Pag nahirapan naman tayo sa kaaway, minsan gusto natin bumalik sa Diyos. Kaya lang, mayroon pong struggle din pagpabalik. Pero ang isa sa pinaka magandang gawin po pag gusto natin bumalik sa Diyos, yung wrestle with God. Huwag natin bitawan ang ating pananampalataya. Amen! Amen! Isang konting lesson lang para sa bago tayo magtanong.
Sa buhay ni Jacob, alam niyo po sa buhay ni Jacob, ang pagiging deception, ang pagiging mapanlamang, ay may consequences po yan sa buhay. Kaya wag po tayong gumawa ng mga masasama, ng panlalamang dahil magkakaroon po ng consequences yan sa ating buhay. Tulad ng nangyari kay Jacob. Kahit lumalayo tayo sa Diyos, kahit gumagawa tayo ng hindi maganda sa paningin ng Diyos, ay nandyan pa rin siya. Gumagabay sa atin. Ito po ang pwede natin maging life lesson sa buhay ni Jacob. In period of uncertainty, we must trust that the Lord is making a way for us. Kaya, kung may uncertainty po tayo sa buhay, mag-trust po tayo na ang Diyos ay gumagawa para sa atin. Sabi nga doon sa Isaiah chapter 43 verse 19, sabi doon, Behold, I will do a new thing. Isaiah 43 verse 19. I will even make a way in the wilderness and rivers in the desert, sabi niya, King James. Kaya, kung nasa uncertainty po tayo ng buhay, gumagawa po ang Diyos para sa atin. Yan, Behold, I will do a new thing. Now it shall spring forth. Shall ye not know it? Yan. I will make a way in the wilderness and rivers in the desert. Ano bang mga lessons natin doon? Kinakailangan po natin makipagpuno sa tao at saka sa Diyos. Anong klaseng pakikipagpuno ang gagawin natin sa Diyos? Yung po pakikipagpuno na gawin natin yung gusto ng Diyos, hindi po yung pakikipagpuno na gawin natin yung ayaw ng Diyos. Yun po ang klase ng pagbubuno na dapat natin gawin. At number 5, ang magiging lesson natin, if we encounter God, pag nakipagpuno na tayo sa Kanya, I'm sure nababagoy niya tayo. Amen ba? Amen. Yan lang po ang message sa atin ng Diyos. Pag pinababalik po tayo ng Diyos, bumalik po tayo. Amen. Hallelujah. Yes, O Lord. Hallelujah, Lord God in heaven. Maraming salamat po sa message ninyo ngayon, Lord God, na sa aming buhay, O Lord, alam namin na tumatakbo kami